Ito yung SSS online account ko kung saan pwede ako makapag-apply ng mga benepisyo na nakikita natin dito. Katulad ng sa disability benefit, death benefit, retirement, unemployment sickness, at maternity benefit. Yung sa maternity benefit, malalaman mo rin kung magkano yung pwede mong makuha na pwede umabot ng up to 70,000 pesos or 80,000 pesos kapag solo parent. Bukod dyan, pwede ka rin mag-apply ng salary loan online lang at makukuha mo diretso yung pera doon sa bank account mo mismo. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Online lang lahat gamit ang computer, laptop, tablet, or kahit ang cellphone mo. Magagawa mo yan para sa mga benepisyo na meron ka sa SSS. So, paano nga ba magkaroon ng SSS online account na siya pwede mo na rin magamit pang double check kung magkano na ba yung naging contributions mo online? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakarami talagang benepisyo dito sa SSS Online. Pwede ka makakuha ng maternity, sickness, yun sa unemployment benefit, sa retirement, pwede din sa funeral. Also, yung pag-apply ng loan, condonation loan para wala ng penalty sa loan na in-apply natin. At kung pwede pa bang ma-renew ang loan, pwedeng gawin yan online. Pati yung online payment, halimbawa sa contribution natin or sa pagbayad natin ng loan, pwede rin yan online. At malalaman mo na rin kung may nawawala bang contribution o hulog mo dito sa SSS. At lahat ng yan, online lang, hindi na kailangan pumunta sa branch, hindi na kailangan pumila. Instead, gamit lang ang phone mo or computer, pwede yan gawin. Pag-usapan muna natin kung paano ka nga ba magkakaroon muna ng online account dito sa SSS. Ito yung website ng SSS, that's sss.gov.ph. At mula dito, pwede ka na nga makapag-login. I-click lang tong member at hihingin ang user ID at password mo. Paano ka magkakaroon ng user ID at password? Ang gagawin mo ay pumunta rito sa bandang baba at i-click itong register. Kung ang gamit mo naman ay yung phone mo, i-open lang tong Chrome at i-search dito ang SSS or i-type na lang din ang sss.gov.ph katulad nito. At makikita nyo agad to, i-click lang tong register. At kung mapapansin niyo, parehong-pareho yung view dito sa computer at sa cellphone. May mga requirements na i-remind dito na dapat i-prepare. Isa lang ang kailangan nyo alinman sa mga ito at pag-usapan pa natin yan ng mas maigi mamaya. Also, may mga reminder din dito. Ang kailangan gawin talaga ay i-check itong I certify at i-click itong proceed. Ngayon naman, ito yung mga information na kailangan i-provide. Dito sa cellphone, para mas malaki yung view, lakihan nyo katulad nito at i-provide yung mga information na ihingin. I-type nyo lang dito at ibigay na yung the rest. At dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed tayo gamit ito. Pero again, kahit ano ang device sa gamit inyo, mapa cellphone, computer man yan, basta nasa same website kayo ng SSS, pareho lang yung mga information na hihingin at yung proseso na gagawin. Para sa unang information, ito yung unang requirements na hihingin sa inyo. Kailangan meron na kayong SSS number. At meron kaming pinakita kung paano nga ba mag-apply ng SSS number, yung permanent. Pwede nyo i-check yung mga video sa page or channel namin or yung link ay nasa baba. Ilagay ko lang dito yung SSS number. Sumunod naman ay yung email address. Yung email address, ito yung @gmail.com. Dapat may access kayo sa email na to. I-type ng 2 beses yung email address. Para sa mga susunod naman, yung preferred user ID. Kung matatandaan ninyo, kapag mag-login kayo sa SSS, may hihingin na user ID at password. Kung ano man yung ilalagay nating user ID dito, yun ay gagamitin nating pang login kasama ng password. So mag-enter lang ako dito. Kayo ang gagawa ng sarili nyong user ID. May reminder dito na length must be 8 to 20 characters. First character must be alphabet and no special characters except underscore. Sa akin din ako naglagay ng special character. Okay na sa akin tong initial ko at apelido maging yung number. I-type ko lang siya twice and then ilagay ko na dito yung the rest na information na hihingin. Suffix, wala ako nito so i-leave ko na lang as blank. Ito yung mga junior, senior, or the third. Next naman ay birthday. May confirmation dito sa birthday. So ito yung age, i-click lang yung K. And then merong address naman. Merong provincial dito or Metro Manila. Lagay ko lang dito. Kapag okay na, mag-scroll down lang, merong foreign mailing address.
Nakalimutan ko sabihin na may mga part dito na asterisk, yung pula, katulad nito. Kapag ganyan, required yung info. Kapag naman walang asterisk, hindi required or pwedeng i-leave as blank. Pero kung meron kayong ganong information, katulad ng foreign mailing address, halimbawa OFW kayo, pwede nyong ilagay dito. Sa akin, i-leave ko na lang as blank. Napansin nyo kanina na dapat meron na kayong SSS number dito. At tulad ng sabi natin, ito yung unang requirements. Yung pangalawang requirements naman ay makikita sa pinakababa, itong registration preference. Kahit isa lang dito na meron kayo, pwede nang mag-proceed. Halimbawa, yung savings account number or Union Bank Quick Card ninyo na naka-enroll sa SSS. Kung sakaling meron kayo nito, i-click lang yan at ilagay dito yung account number na naka-enroll sa SSS. Siya nga pala, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba makakuha ng quick card itong Union Bank ATM mula sa SSS. Ito rin yung in-enroll ko sa SSS para nga naman kapag may loan ako o may benepisyo, dito na diretso mapupunta. At libreng bank account to, walang maintaining balance, zero deposit din. Libre ko lang tong nakuha. Ito yung pag-enroll at kung sakaling meron nga nito, pwedeng gamitin ito sa pag-enroll sa SSS Online. Sa pinakababa, naka-blur lang pero meron ditong account number. Yun yung ilalagay natin sa part na to. Pero kung wala ka nito, huwag mag-alala kasi meron pang iba. Merong cellphone number na naka-register sa SSS. I-remind ko lang din na nung time na nag-apply tayo sa SSS number, nag-provide tayo sa kanila ng form. At dun sa form na yon, nag-provide tayo ng cellphone number. So, umpisa, ito yung pwedeng i-provide and then eventually, hihingan kayo ng cellphone number. Pero kung dumiretso kayo sa branch, nag-fill up kayo ng form na katulad nito, merong part ng mobile or cellphone number. Kung ano yung nilagay nyo rito, siya namang ilalagay nyo dito para makapag-proceed sa pag-sign up. Pero kung sakaling matagal na kayo nag-sign up sa SSS, hindi nyo na matandaan yung cellphone number doon, or ayaw nyong gamitin tong part na to, may iba pang option, yung UMID card. Yung UMID card, ang gagawin nyo lang ay i-provide yung PIN. Yung PIN ito, yung number, o yung parang PIN code natin sa UMID. Ang UMID card kasi na ini-issue ngayon ng SSS ay valid ID na ATM card pa. So, pwede kang makapag-withdraw gamit yung ID na yon. At kapag mag-withdraw ka, may PIN code para doon. So, ilalagay nyo lang dito yung PIN code, maging yung pangalan, yung full name ng nanay ninyo nung dalaga pa siya. Kapag okay na, pwede na mag-proceed sa next step. Pero paano naman kung wala ka rin ng UMID card or ayaw mo i-provide to? Pwede rin naman yung iba. Para sa mga nagkatrabaho, merong employer ID number or household ID number. Ito yung mga kasambahay. Pwede nyo tanungin sa boss ninyo kung ano yung ID number nila as employer. Pag na-provide nila yon, pwede nyo ilagay dito. Pero kung mahirap din itong hanapin or i-provide, pwede rin naman yung payment reference number. Para sa akin, ito yung pinakamadali, lalo kung alam mo yung SSS number mo. Meron kaming ginawang hiwalay na video kung saan nagbayad kami sa Bayad Center. Hindi na kailangan pumunta sa branch, ang gagawin nyo lang ay pumunta sa Bayad Center, ilagay dito yung account reference number or yung SSS number. And then eventually, mabibigyan na kayo ng resibo or proof na katulad nito. Medyo malabo lang pero meron ditong PRN. Itong PRN ang ginamit ko mismo sa pag-register sa SSS. At dahil dyan, pwede na ako makapag-proceed sa pag-sign up dito. Pero kung wala rin kayo ng payment reference number, kung gusto nyong i-check pa yung iba pang mga option, pwede rin naman yung date of loan kung sakaling may existing loan kayo sa SSS. Pwede rin naman yung transaction number na nagpapakita sa E1 or E6 form ninyo. Or pwede din yung sa monthly pension para sa mga pensionado o yung mga nag-retire na. Pero again, sa akin, ang sinasuggest ko is kung wala kayo ma-provide ng kahit alinman dito, kaysa pumunta kayo sa branch at tanungin yung cellphone number o yung iba pa dito, ang pwede nyong gawin ay Payment Reference Number PRN. Kailangan niya magbayad ng isang buwang hulog sa SSS, 516 pesos yung minimum contribution. At mula nga doon, may proof dito or katunayan nagbayad kayo at makikita niyo na yung PRN. Huwag niyong wawalain itong form, gamitin niyo to sa pag-sign up sa SSS Online. May PRN na tayo. At dahil dyan, dahil may PRN na dito, pwede na natin siyang ilagay dito. Halimbawa lamang itong mga information na to for tutorial purposes, tandaan na huwag magbibigay ng confidential info online.
Kapag okay na, i-check tong I'm not a robot at i-accept itong terms and conditions, i-click itong submit. I-double check lahat ng information na nakikita dito. Yung sa SSS number, andito na. Meron din ditong registration preference o PRN yung ginamit ko. And then, pwede na ako mag-proceed. Kung na-double check ko na to, click ko na tong confirm. Ito na yung part kung saan may confirmation na nakapag-submit na tayo ng application. I-click lang tong OK na button para makapag-proceed. Nga pala, parte lang to ng proseso. Hindi ibig sabihin na meron na tayong online account. Hihintayin pa natin yung mismong confirmation or email sa SSS. At kapag successful, tama lahat ng requirements na pinrovide natin, makaka-receive tayo ng email na katulad nito. Sa case ko, within the same day, naka-receive na ako ng email sa kanila. Hindi na ako naghintay ng another day. Also, malalaman nyo rin kung legit ba talaga yung email na natanggap ninyo. Ang sender ay at sss.gov.ph. At yung detalye rin na nilagay ko doon sa registration ay nandito yung user ID. Also, pwede na tayong mag-set up ng preferred password. Meron nga pala tayong 5 working days para gawin ito. Otherwise, or kung hindi natin nagawa yun, mag-expire itong email at kailangan natin gawin yung proseso mula sa umpisa. Click ko na tong link ng clicking here para sa password. To activate yung password natin, kailangan i-provide yung last 6 digit muna ng SSS number as confirmation. So, ilalagay ko rito yung last 6 digit nga, pwedeng SSS number or CRN. Kapag na-enter na, i-click lang tong submit at mag-setup na tayo ng password natin. Matatandaan na kapag mag-login sa SSS Online, kailangan natin ng user ID at password at kailangan sundin itong parameters or criteria nila sa password. 8 to 20 characters, walang special character, at kailangan iba sa user ID. Kapag okay na, i-click lang tong submit at tatanggapin na dapat yung password kung mag-match man. Also, mag-setup din ng security question. Kailangan tong security question just in case na makalimutan ninyo yung user ID or yung password sa SSS. Pwede nyo pang ma-access ulit yon by answering or pag napasa nyo yung pagsagot dito sa mga security question na kayo din mismo yung gagawa. Mamimili lang ng tanong dito. Halimbawa, ito yung mga tanong at maglagay na rin ng sagot. Kapag okay na, i-click lang i-submit at i-enter ulit dito yung password na kakagawa mo lang kanina. Click lang yung confirm at security question is successfully na-set up na. Ito na yung SSS online account. Successful na tayo nakapag-create. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, may access na tayo. Pwede na tayo mag-generate ng PRN para sa contributions or sa loans natin sa SSS. Pwede rin makapag-apply ng mga benepisyo katulad ng pinakita natin kanina. Ito yon. At meron din para sa loans naman. Online lang din or gamit yung phone mo. Pwede na yan gawin. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga video links sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!